Ang church daw is a body of Christ. Gayun din naman, kahit na tayo marami, nabuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayo lahat ay bahagi sa isa't isa. Hindi po lahat ay tinawag maging pastor, hindi po lahat ay tinawag maging guro, hindi lahat musician. Hindi lahat ay pare-pareho ng pagkatawag. Iba-iba ho tayo. Kaya nga sa grupo, dito sa Body of Christ, hindi pwedeng hindi mo kailangan ng iyong kapatid. Lahat tayo nangangailangan sa isa't isa kasi meron tayong mga kahinaan na kalakasan ng iba at meron namang kalakasan ng iba na ating kahinaan. So, malinaw, kaya ginawa ng Diyos yun na hindi tayo pare-pareho para maging tugma, para tayo ay compatible sa lahat. Hindi yung nagmamalaki tayo, mahalaga ako, tagapagturo ako, kung hindi kayo matututo, kung walang tagapagturo. Kung tagapagturo ka, wala naman nagluluto sa inyo, sa tingin niya makakapag-fellowship kayo na maayos. So, hindi lahat ay may tinawag sa mga malilit na bagay. Tsaka huwag kayo maniwala sa mga pastor na may mga maliit na ministry, may malaking ministry. Hello? Good works ang pinag-uusapan dito. Baka nga mas marami pa kayong reward kasa doon sa pastor. Kasi tandaan po natin, yung simpleng paglilinis mo ng upuan ng simbahan, yung simpleng pagbukas mo ng pinto ng simbahan para mag-welcome ng tao, mag-usheret ka, kung ito ay galing sa puso mo, di hamak na mas marami ang iyong gantimpala sa langit kasa doon sa pastor na nagsesermon na walang ginawa kundi patamaan yung mga miyembro. Kumpara mo yung sarili mo doon. 'Di ba? Kaya walang maliit, walang malaki sa ministry, lahat po yan ay pantay-pantay, okay? The church is a body, not a building. It is an organism, not an organization. Ang katawan po ay simbahan. Hindi po to building, kagaya ng sinabi ko kanina, okay? We are created for community, fashioned for fellowship, formed for a family, and none of us can fulfill God's purposes by ourselves. Hindi pwedeng nag-iisa ka lang. Ako born again ako, Kristiyano na ako, nanampalataya ako kay Kristo, ligtas na ako, hindi ko na kailangan ng church o maten. Kung sasabihin mong hindi mo nangangailangan, di niloloko mo lang ang sarili mo kasi nga, kailangan mo ng kasamahan. Kailangan mo ng kasama sa buhay. Bakit? Kaya mo bang mabuhay sa mag-isa? No one man can live in one island. Tandaan po natin po yun. Practically, ang pamumuhay po natin, kailangan talaga may kasama. Sino sa inyong kaya mabuhay mag-isa? Sige nga, tira nga kayo sa isang isla, kaya nyo mabuhay. O ganun din sa simbahan. Hindi mo kayang i-fulfill ang purposes ng iyong buhay sa umagitan ng iyong sarili lamang. Sabi dito, the Bible says we are put together, joined together. Naririnig natin yan sa mga sulat ni Paul, na ang church daw ay joined together, build together, members together. May together lagi. Heirs, tagapagmana together, fitted together, and held together, and will be caught up together. Ito ngayon rapture. Will be raptured together. You are not on your own anymore. Kasi nga, katawan tayo, iisa tayo ng katawan, iisa ang Diyos natin, iisa ang Ama natin sa langit. Kaya isang malaking kalokohan yung ihiwalay mo yung sarili mo sa mga kapwa mo mananampalataya. Okay?